24 anyos na ako at NBSB pa din. Talo pa nga ako ng ilang mas bata sa akin na anak ng mga kapitbahay namin. Sila teenager pa lang pero nagbibilang na ng boyfriend. Tinutukso na nga ako ng mga pinsan ko na baka tumandang dalaga ako dahil nasa edad na daw ako na dapat ay may asawa at anak na. Bata pa kaya ang 24 at mas focus ako kay nanay ngayon. Iniisip ko din kasi kapag nag-asawa ako at nagkaanak, paano si nanay? Syempre mahahati ng atensyon ko. Ay siya nga pala, nabalitaan mo na ba? Bumalik na ang grupo nila, Rico. Nakalaya na palang gago. Kung sa bagay, mapera naman yun. Nawala ang ngiti ko sa sinabi na Joy. May kabang sumipa sa dibdib ko. Mag-iingat ka, mate ha? Huwag kang lalabas lalo na sa gabi na mag-isa ka lang. Kung need mo talagang lumabas, sabihan mo ko, sasamahan kita. Tumango na lang ako sa sinabi ni Joy. Si Rico at ang grupo niya ay kilalang siga dito sa barangay namin. Mga dakilang tambay sila na may hilig uminom at makipag-away. Lagi silang laman ng barangay. Pero pati barangay sumusuko na rin sa kanila. Ama ni Rico ang kapitan ng barangay. Dahil hindi na rin kaya ng kapitan na swetuhin ang anak kaya siya na mismo ang nagsuko dito sa pulis noong nakaraang buwan na nakipag-riot ito ng lasing. Isang buwan itong nasa piitan kasama ang grupo nito at isang buwan ding tumahimik ang barangay. Pero ngayong nakalaya na mga ito ay siguradong mangangamba na naman ang lahat ng mamamayan ng barangay gaya ko. Wala pa namang ginagawang hindi maganda ang grupo ni Rico sa akin. Pero si Rico ay isa sa masugid ko manliligaw. Tinatakot niya nga lahat ng manliligaw ko eh. Mabait naman siya sa akin at sa nanay ko kapag umaakit siya ng ligaw. Yun nga lang kapag naliligaw siya, kasama ang buong grupo niya. Pero hindi pa rin ako kampante sa kanya. Natatakot pa rin ako sa kanya. Binastad ko na nga siya eh. Sadyang makulit lang siya. Naku, wag naman sana siyang pumunta sa bahay mamaya. Maaga ako magsasara ng bahay at maglalak ng pinto at mga bintana. Manong bayad po. Iniabot ko ang 30 pesos kay Manong driver at bumaba na ng tricycle bit-bit ang mga pinamili. Miss, kulang ng 5 ang bayad mo. Sabi ni Manong. Kumunot naman ang noo ko. 30 lang po ang pamasahe mula sa bayan hanggang dito, di ba? Nagtaas kami ng 5 piso. Nagmahal na naman kasi ang gasolina. Lugi kapag 30 lang ang singilan. Pasensya na. Kakamot-kamot sa ulong sabi ni Manong. Dumukot na lang ako ng 5 piso sa bulsa ng pantalon at iniabot kay Manong. Nagpasalamat naman siya bago umalis. Naintindihan ko naman si Manong. Malaking balita nga ang sunod-sunod na pagtaas ng gasolina. Apektado din pati ang mga pangunahing bilihin. Itong mga pinamili ko nga, nakaubos ako ng 1,000. 5 kilong bigas lang sa kadalawang klase ng ulam. Napailing-iling na lang ako at naglakad na. Hi Lucy. Napahinto ako sa paglalakad nang humarang sa daraanan ko si Rico kasama ang 4 pa niyang barkada. Malalapad ang mga ngiti nila sa labi. Rico, kayo pala. Nakanguwing sabi ko. Minati pa ako ng 4 niyang kasama. Tinanguan ko lang sila. Galing ka palengke? Tanong ni Rico at tiningnan ang mga bitbit ko. Oo. Kami na magbubuhat niyan. Presenta ni Rico at kinuha sa isa kong kamay ang plastik ng bigas. Ang 4 pa niyang barkada ay kinuha naman sa kabila kong kamay ang mga supot. Pinagparte-parte pa nila ito. Naku, hindi na. Kaya ko na yan. Pigil ko sa kanila. Kami na dito. Ang mga babae hindi dapat pinagbubuhat. Wika pa ni Rico. Oo nga. Pagsang-ayon pa ng 4. Ngumiwi naman ako. Wala na akong nagawa na maglakad na sila papunta sa bahay namin. Pinagtitingin na nga kami ng mga kapitbahay namin. Baka sa mukha nila ang pagkabahala dahil kasama ko ang grupong siga ng barangay. Siya nga pala Lucy. Pasensya na kung ngayon lang ako nagpakita sa iyo ha. Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Alam mo na. Kakamot-kamot sa ulong sabi ni Rico na tila nahihiya. Natigilan naman ako. Mukha naman talaga siyang nahihiya. Marunong pala siyang mahiya. Kung tutuusin mabait naman siya sa akin. Natatakot lang ako sa kanya at sa barkada niya dahil kilala nga silang siga at laging sangkot sa gulo dito sa barangay namin. Alam kong miss na miss mo na ako kaya nagpakita na ako sa iyo ngayon. Mabuti na lang nakita kitang pababa ng tricycle. Napangiwi ako sa sinabi niya. Okay na sana eh, humirit pa.
May itsura naman si Rico. Maraming ang kabataan na nagpupugian at may crush sa kanya. Matangkad siya at maporma. Ayon sa naririnig ko mga chismis ng mga kapitbahay, nakapag-aral daw siya ng college. Ngunit hindi nga lang nakapagtapos dahil bulakbol. Bunso siyang anak ni Kapitan Emong at spoiled na spoiled sa nanay. Lahat ng gusto daw niya ay nasusunod. Kaya siguro lumaki siyang pasaway. Alam mo, noong nasa loob ako ng kulungan, ikaw lagi kong iniisip. Nag-aalala ako dahil baka nag-aalala ka sa akin. Kaya nangako ako na kapag nakalabas na ako, magpapakabait na talaga ako. Muntik pa akong mapasamid sa sarili kong laway. Iba yatang epekto ng isang buwang pagkakakulong niya at nag-hallucinate na siya. Tumikim ako. Magpakabait ka hindi para sa akin kundi para sa sarili mo at sa pamilya mo. Sabi ko, pero medyo kinabahan ako dahil baka masamain niya ang sinabi ko. Ngunit ngumiti siya. Dahil sinabi mo yan, gagawin ko yan para sa'yo. Napakamot na lang ako sa ulo. Ang kulit, sabi na ngang para sa sarili at pamilya niya hindi para sa akin. Hindi na lang ako kumibo at kiming ngumiti na lang. Oh, mga kakosa, magpapakabait na tayo simula ngayon ha? Sabi pa niya sa mga barkada at sabay-sabay nang sumagot ang mga ito ng oo. Nang makarating na kami sa bahay, ibinati pa nila si nanay. Nagpasalamat naman ako sa kanila. Siya nga pala Lucy, pupunta ako dito mamayang gabi ha? Paalam ni Rico. Bakit? Siyempre, itutuloy ko na ang naudlot kong panliligaw. See you later. Kumindat pa siya at sumaludo sa akin bago umalis. Sumunod naman ang barkada niya sa kanya na mga kumaway pa sa akin. Napakamot na lang ako sa ulo. Wala naman ako magagawa kung pupunta siya. Siguro, haharapin ko na lang siya mamaya bilang tao. Tumingin ako sa tindahan ni Joy. Nakatingin din pala siya sa akin. Sinangyasan niya ako na pumunta sa tindahan niya. Sumainis naman ako na mamaya na lang dahil aayusin ko pa mga pinamili ko. Sigurado namang chismis lang ang sasabihin niya. Sinuklay ko ang basang buhok. Paglabas ko ng kwarto, naglakad ako papunta sa kwarto ni Rafael. Pupuntahan ko na muna siya bago ako pumasok sa opisina at mamaya naman ay dadalawin ko si mama sa mansyon. Pero hindi pa ako nakakalapit sa kwarto ay nakarinig na ako ng komosyon. Amelita, hindi ka na ba mapipigilan? Huwag ka namang umalis. Pasensya na talaga ata Melinda, pero hindi ko na talaga kaya. Ayoko na. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Rafael at naabutan ko ang dalawang kasambahay na tila nagtatalo. Ang yaya ni Rafael ay nag-iampake na. Ang anak ko naman ay pinagbabato ang mga laruan sa pader. What's going on here? Sabay na lumingon ang dalawang kasambahay sa akin. Napansin kong namumula ang itaas na bahagi ng pisngi ng yaya ni Rafael. Tila naiiyak pa ito. Sir, anong problema? Kunot noong tanong ko. Sir, ito po kasing si Amelita. Gusto na pong umalis. Sabi ni Melinda. What? Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko na po kayang alagaan si Rafael. Ang sakit niya po sa katawang alagaan. Puro na po ako bukol at pasa. Ito nga pong pisngi ko, binato niya po ng truck na laruan niya eh. Ayoko na po talaga sir. Halas na po ako. Kahit huwag niyo na pong ibigay sa akin ang uling sweldo ko. Nagmamadaling sinukbit ng yaya sa balikat niya ang bag niya. Sandali lang Amelita. Hindi ka ba talaga mapapakiusapan pa? Umiling-iling ang yaya. Pasensya na po talaga sir. Maghanap na lang po kayo ng ibang yaya. Pasensya na po at maraming salamat sa lahat. Nakayukot ng mamadali na lumabas ng kwarto ang yaya. Napapikit naman ako ng mariin at napahilot sa bridge ng ilong. Problema na naman na wala na namang yaya ang anak ko. Kaya aga-aga parang gustong uminit ng ulo ko. Melinda, habulin mo sa Amelita at ibigay ang huling sweldo niya. Hinugot ko ang wallet sa bulsa ng pantalon at kumuha ng 15 piraso ng tigi 1,000 papel. Iniabot ko ito kay Melinda. Sinobrahan ko na ang sweldo dahil na rin sa nagawa ng anak ko sa yaya. Nag-excuse naman sa Melinda at lumabas na ng kwarto para habulin ang yaya. Pumuntong hininga ako at lumapit sa 3 taong gulang kong anak na ipinupukpok na naman ang laruan sa carpeted na sahig. Mukhang hindi pa niya ako napapansin dahil busy siya sa ginagawa. Nag-squat ako sa harapan niya at tinawag siya.
Rafael anak. Nagtaas siya ng tingin sa akin at malapad na ngumiti. Ngiting akala mo'y walang ginawa kanina. Daddy! Tumayo siya at lumapit sa akin sabay yakap. Niyakap ko din siya at hinalikan sa noo. Bakit binato mo na naman ang toy si Yaya? Hindi ba't sabi ko sa'yo bad yun? Malambing na kausap ko sa anak. Pero nakatingin lang siya sa akin at nakanguso habang busy ang kamay sa pagkalikot sa laruan. Pumuntong hininga ako at sinuklay ng mga daliri ang buhok niya. May speech delay siya kaya hindi nakakapagsalita. Daddy lang ang kaya niyang ibigkas. Regular naman siyang pinupuntahan dito ng therapist niya. Mamaya pupunta ito dito. Ang problema nga lang ay wala na siyang yaya. Hahanap na naman ako. Walang tumatagal na yaya sa kanya. Sumpungin kasi siyang bata at iritable. Anumang mahawakan ay ibinabato. Walang pakialam kung sino man ang tinatamaan. Pati nga ako ay nakakatikim din ng pambabato niya kapag sinumpong. Pero dahil anak ko siya at mahal, ay hinahabaan ko na lang ang pasensya. Ayon naman sa psychiatrist niya ay magiging normal na bata din siya basta regular ang treatment niya at may sapat na atensyon. Binuhat ko na si Rafael at lumabas kami ng kwarto. Tinignan ko ang oras sa relo. 15 minutos na lang bago mag alas 8. Tatawagan ko na lang ang sekretary ko para sabihing malilate ako. Humikab ako at nag-inat-inat. Tinignan ko ang oras sa wall clock. Alas 3 na pala ng hapon. Sinilip ko naman si nanay na nakahiga sa sofa. Nakapikit siya at bahagya pang nakaawang ang labi. Nakatulugan na niya ang panonood ng paborito niyang drama sa hapon. Muli akong humikab. Inaantok ako pero hindi ako pwedeng matulog. Kailangan kong tapusin ang mga tahi ko para ma-deliver na at maging pera. Muli ako nag-ingat at tumayo. Kinuha ko ang coin purse. Bibili muna ako ng merienda namin ni nanay sa labas. Hininaan ko muna ang TV bago lumabas ng bahay. Tumawid ako patungo sa tindahan ni Joy. Bukod kasi sa sari-sari store ay may tinda din siyang mga merienda gaya ng turon, banana Q, kamote Q at kung ano-ano pa. Pero ang paborito namin ni nanay ay ang kamote Q. Pero dahil mataas na ang sugar niya ay bawal na siya noon. Pagdating ko sa harap ng tindahan ay may ilang nang bumibili. May mga bata at meron ding mga nanay na nagchichismisan pa. Mate, isang kamote Q, saka isang gulaman. Sabi ko, yun lang? Tanong niya habang binabalot ang turon na binili ng isang kapitbahay namin. Pinag-iisipan ko pa kung anong bibilhin ko kay nanay. Bawal kasi sa kanya ang may asukal. Ano kaya pwede kay nanay? Bawal kasi siya ng may asukal eh. Sambit ko. E di piniritong saging na lang o kay kamote. Teka, ipagpiprito ko siya sa bagong mantika. Yun? The best ka talaga, mate. Sus, nambola ka pa. Nagsalang siya ng panibagong kawali at naglagay ng panibagong mantika. Nagbalat din siya ng 2 pirasong saging na saba. Ako na may kumuha ng isang stick ng kamote Q at inilagay na sa plastic labo. Sa bahay ko na ito kakainin para sabay na kami ni nanay. Kumuha ko ng plastic cup at nagsandok ng gulaman. Ininom ko ito. Ano ba yan, Joy? Kulang naman sa tamis ito eh. Reklamo ko pero panay naman ang inom ko. Tama lang ang tamis niyan. Masama naman ang sobrang tamis. Nakaka-diabetes. Talaga ba? Kaya pala puro may asukal tong tinda mo. Nakangising asar ko sa kanya. Mumuso naman siya at kunwaring inirapan ako. Dami mong reklamo. Uminom ka na nga lang dyan. Tinawanan ko na lang siya at inubos na ang gulaman. Nga pala mate, may sasabihin pala ako sa'yo. Tumingin ako kay Joy na inilagay na sa mainit na mantika ang binalatang saging at kamote na hiniwa. Ano na naman? Chismis na naman yan, no? Hindi iba to. Baka lang ka ako, interesado ka. Ano ba kasi yun? Kilala mo si Kamando, di ba? Yung tsuhin ni Mayang na nagtatrabaho sa mansyon ng mga Buena Vista? Lalo ako na curious nang banggitin niya ang apelidong Buena Vista. O tapos, naghahanap daw ng yaya ang palalabs rider mo para sa anak niya. Malaki ang sweldo, 20,000 isang buwan, stay in at libre ang pagkain. 20,000? Ang laki nun para sa yaya. Bulalas ko. Kaya nga inalok ako kanina. Kung wala nga lang akong tindahan, papatusin ko na. Pero naisip kita. Ano, G ka? 20 milyon.
Alagaan mo ang Junakas ng palalabs mo at bonus pa na madalas mo siyang makikita. Pataas-taas pa ang kilay na sabi ni Joy. Saan ako pwede mag-apply? Agad na sabi ko. Ngumisi naman si Joy. Sabi na kakagatin mo agad eh. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Pinagtitripan mo lang yata ako eh. Gaga, hindi no? Totoo yung sinasabi ko. Ang bilis mong umuo Basta talaga kay Papa Ryder, wala kang palalambasin. Mumuso ako't kunwaring inirapan siya. Hindi lang siya ang habol ko no? Mas habol ko yung sweldo. Malaki na yung 20 mil mate. Mag-aalaga ako ng bata. Hindi ko na po problemahin ang pambili ng gamot ni nanay buwan-buwan. Pati na rin ang pagkain. Oo mate, kaya nga sa'yo ko inialok eh. Dahil alam kong kailangan mo talaga ng pera at ang kinikita mo sa pagtatahi ay hindi naman sumasapat. So, G ka na talaga ha? Sasabihin ko kay Kamando kapag dumaan. Sumaglit lang siya ng uwi eh. Babalik din daw siya mamaya sa mansyon. Oo mate, G na G ako. Sabihin mo sa kanya mamaya. Tapos, tanungin mo na rin kung ano ang mga kailangan para makapag-apply. Sige. Pero, stay in yun mate. Paano pala nanay mo? Natigilan ako. Oo nga pala. Bigla tuloy ako ng problema. Ganito na lang, ako na lang ang bahalang tumingin-tingin kay Aling Luisa kapag pinalad ka na matanggap. Talaga, Joy? Oo, walang problema sa akin. Go pa? Salamat, mate. Pero sasabihin ko na muna kay nanay. Baka kasi hindi pumayag eh. Sige, mate. Pero sasabihin ko na rin kay Kamando na interesado ka. Tumangutango ako. Malaking tulong sa amin mag-ina ang sahod na 20 mil. Hindi na ako mamomroblema kung saan kukuha ng pera pampa-check up at pambili ng gamot. Kaya interesado talaga akong mag-apply bilang yaya ng anak ni Ryder. Bonus pa na siyang amo ko. O diba? Ang laking swerte nun. Nang maluto na ang pinaritong saging at kamote ay tinuhog na ito sa stick ni Joy. Nagbayad naman ako at nagpaalam na sa kaibigan na uuwi na. Sakto naman pag uwi ko ay gising na si nanay. Kumuha ko ng plato at doon ko inilagay ang merienda namin at sabay na kaming kumain. Binanggit ko na kay nanay ang tungkol sa pag-apply ko bilang yaya. Sigurado ka ba dyan anak? Mahirap ang mag-alaga ng bata na hindi mo kaano-ano. Sigurado po ako nay. Saka kaya-kaya ko po iyon. May edaya naman ako sa pag-aalaga ng mga bata. Sa dami ko ba naman pamangkin? Kaninong anak ba nga alagaan mo? Anak po ni Ryder Buenavista, nay. Ryder Buenavista? Yung anak ni Governor? Opo, nay. Apo po niya nga alagaan ko. At saka, nay, 20 mil po ang sweldo sa isang buwan kaya gusto ko po mag-apply para po may pambili na tayo ng gamot niyo buwan-buwan. Kimingumiti si nanay at bahagyang yumuko. Para sa akin na naman kaya gagawin mo ito. Malungkot na sabi niya. Hinawakan ko naman ang kamay ni nanay. Nay, mahal ko po kayo kaya ginagawa ko ito. Siyempre, gusto ko po kayong gumaling at gagawin ko po ang lahat para matustusan ang mga gamot niyo. Sana po ipayagan niyo ako. Tumingin sa akin si nanay at hinawakan din ang kamay kong nakapatong sa kamay niya. Sige na, pinapayagan na kita. Ngumiti na ako. Salamat po, nay. Pag abot ko ng bayad, si driver ay agad na akong bumaba ng tricycle. Nasa loob na ako ng Hacienda Martina na pamamayari ng pamilya Buenavista. Tumambad sa akin ang malaking gate at sa loob noon ay ang malaking bahay ni Ryder Buenavista. Dalawa ang malaking bahay dito sa loob ng Hacienda Martina. Ang isa ay ang Martina Mansion kung saan nakatira ang dating gobernador at ang asawa nito. At ang isa naman ay itong bahay ni Ryder Buenavista na parang mansyon na rin sa laki. May mga ilang bahay din na nakatayo dito sa loob ng asyenda kung saan ang mga nakatira ay mga trabahador din ng asyenda. Tumuwid ako ng tayo at bumuntong hininga. Inayos ko sa pagkakasukbit sa balikat ang shoulder bag at mahigpit kong kip-kip ang brown envelope na naglalaman ng mga requirements ko. Sinipat ko pa ng isang beses ang sarili. Polo shirt na puti ang suot ko na nakatakin sa skinny jeans. Sneakers naman na puti ang sapatos ko. Maayos na nakapusod pataas ang aking buhok at manipis na lip tint lang sa labi ang kolorete ko sa muka. Hindi naman kasi ako mahilig maglagay ng kolorete sa muka at nangangati din ako kapag naglalagay. Saka yaya nga applyan ko kaya hindi na kailangan ng magarbong ayos. Ang importante lang ay presentable.
Tumawid ako sa kalsada at naglakad palapit sa gate. May 3 lalaki doon na mga naka-dark blue, polo at itim na pantalon. Sila yata ang mga bantay. Mga kuya, magandang umaga po. Bati ko sa 3 lalaki na nasa loob ng gate. Alerto naman silang humarap sa akin. Tiningnan pa nila ako mula ulo hanggang paa. Ang isang bantay ay malapad pa ang ngiti. Anong kailangan nila, miss? Tanong na isang bantay na mukhang maangas. Kay Kuya Mando po. Dito niya po kasi ako pinapunta para po mag-apply. Kimi ako ngumiti sa kanila. Mag-a-apply ka, miss? Anong applyan mo? Secretary ba ni Bossing? Tanong ng isa pang bantay na may malisyosong ngiti. Ay, hindi po. Yaya po ang applyan ko. Yaya? Sabay-sabay pa nasambit ng 3 na tila ba hindi makapaniwala. Muli pa nila akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Na-conscious naman ako bigla sa sarili. Bakit? May mali ba sa itsura ko? Sigurado ka ba, miss? Yaya ang applyan mo? Naninigurado pang tanong ng bantay na mukha namang mabait. Oo, kuya. Heto na nga mga requirements ko eh. Baka pwedeng pakitawag naman kay Kamando. Siya kasi ang backer ko eh. Pakiusap ko. O sige, ako nang tatawag. Salamat, kuya. Umalis naman ang mabait na bantay para tawagin si Kamando. Pinapasok naman ako ng 2 sa may guardhouse para hindi ako mainitan. Kung ano-ano ang mga itinanong nila sa akin. Gaya ng bakit daw yaya ang a-applyan ko. Hindi daw bagay sa akin na maging yaya. Ang bagay daw sa akin ay pang-opisin ng trabaho na may aircon. Mabait naman sila at mapagbiro. Yun nga lang, mga bolero. Ilang sandali pa ay dumating na si Kamando. Iginiya na niya ako sa malaking bahay. Ngayon ako nakapunta dito sa bahay ni Ryder. Ang mansyon ng mga magulang niya ay may 2 beses ko nang nakita kapag napapadaan ako. Nasa kalurang bahagi ng asyenda ang mansyon. Itong bahay naman ni Ryder ay nasa silangang bahagi. Ang alam ko ay bagong gawa lamang ito. Iginala ko naman ang mata sa paligid. Manghang-mangha ako sa nakikita. Ang ganda ng istruktura ng bahay at malaki. Yari ito sa bato at kahoy. Pinaghalong puti at brown ang kulay ng bahay na may 2 palapag. Modern at classic ang kombinasyon nito. May malawak na lawn sa harapan ng bahay na pwedeng pagdausan ng isang event. Sa gilid naman ng bahay, katabi ng garden ay may man-made na fish pond. Kaya sarap sa tenga ng tunog ng lagaslas na tubig. Sigurado ako mas maganda pa at nakakalula ang makikita ko sa loob ng bahay. Ang sabi ni Kamando ay narito daw si Ryder at siya mag-i-interview sa akin. Marami na daw ang nag-apply pero wala pang natatanggap. Sana daw ay mapili na ako. Abot-abot naman ang kaba ko dahil makakaharap at makakausap ko na ang lalaking matagal ko ng crush. Ito nga at para ako nilalamig sa kaba at excitement. Sana lang ay hindi ako magmukhang tanga mamaya habang kausap ko siya. Nalaman ko rin na driver pala ang trabaho ni Kamando. 2 silang driver dito pero minsan siya ang personal driver ni Ryder. Pero sigurado ka na ba, Lucy, na gusto mo magtrabaho bilang yaya? Tanong ni Kamando habang naglalakad na kami sa pathwalk. Opo, Kamando. Kailangan ko po talaga ng stable na pagkakakitaan para sa gamutan ni nanay. Tumangutangon si Kamando at bumuntong hininga. Ewan ko lang kung magtagal ka. Kung sakaling matanggap ka. Bakit naman po hindi? Alam mo kasi, hindi basta-bastang bata ang anak ni Sir Ryder. Bakit po? Nagiging tiyan na po ba siya sa gabi? Biro ko. Seryoso naman akong tinignan ni Kamando. Nag-peace sign naman ako. Joke lang po. Basta, malalaman mo na lang kapag natanggap ka. Halika na, pasok na tayo. Yaya niya sa akin. Pagpasok sa loob ng bahay ay para akong tangang nakanganga habang inililibot ang mata sa paligid. Sabi ni, mas nakakalula ang karangyaan dito sa loob. Lahat ng nakikita ko ay nagsusumigaw ng karangyaan. Ang marmol pa nga lang na sahig na makintab ay parang pwede ka nang manalamin. Ang modern crystal chandelier na may ilaw at malaking LEC na umiikot ay mukhang milyon na ang halaga. Kamando? Sino yung kasama mo? Napahinto ako sa pagala ng mata nang may lumapit sa aming may edad na babae. Nakasuot siya ng scrub suit na kulay mint green. Yun yata ang uniforme ng mga kasambahay dito. Nginitian ko ang may edad na babae.
Ngumiti din siya sa akin. Mukha naman siyang mabait. Siya si Lucy. Kapitbahay ko, Melinda. Mag-a-apply siyang yaya ni Rafael. Wika ni Kamando. Yaya? Kunot noong tanong na may edad na babae na tinawag na Melinda ni Kamando. Tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Sigurado kang yaya ang a-applyan mo? Ngumuwi ako. Parehas sila ng tanong ng 3 bantay sa gate. Opo, yaya po ang a-applyan ko. Matiim niya akong tinignan na parang sinusuri ako. O sige, good luck na lang sa'yo, Ining. Salamat po. Ngumiti na lang ako. Hindi ko na pinansin ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ate Melinda. Teka, nasa opisina ba niya si Sir? Tanong ni Kamando. Oo, may bisita siya. Sige, punta na lang kami doon. Nag-excuse na ako kay Ate Melinda at sinundan si Kamando na naglakad sa isang pasilyo. Huminto kami sa harap ng isang makapal na pinto. Kumatok ng 3 beses si Kamando pero walang sumasagot sa loob. Ako naman ay panay ang hugot ng malalim na hininga. Nangangatog na ako sa kaba, hindi ko lang pinapahalata kay Kamando. Sir? Tawag pa ni Kamando sa kanyang amo na sinabayan pa ng katok. Pero wala pa ring sumasagot. Kung kaya't pinihit na ni Kamando ang doorknob at binuksan ng bahagya ang pinto. Wala palang tao, pero pumasok ka na. Baka lumabas lang saglit si Sir. Sinabi ko naman sa kanya kahapon na may darating na aplikante. Basta, kapag tinanong ka kung sino ang nagrekomenda sa'yo, sabihin mo lang na ako. Bilin niya sa akin. Tumangutang mo naman ako. Opo, Kamando. Salamat po. Sige na, pumasok ka na sa loob. Maupo ka na lang sa sofa. Naluwangan niya ang bukas ng pinto para sa akin. Pumasok naman ako at tumiretso sa sofa sa kadahan-dahang umupo. Halos lumubog ako sa lambot ng sofa. Nilangon ko pa ang pinto na sinarado ni Kamando. Muli akong humugot ng malalim na hininga at iginala ang mata sa loob ng opisina ni Ryder. Malamig sa loob dahil sa buga ng aircon. Puro libro ang nasa loob. Bukod sa opisina ay mukha din itong library. Tumuo ng mata ko sa desk. May nakapatong na laptop doon na nakasara at may tasa pa. Napapitlag ako na makarinig ng ingay na parang nalaglag. Nagtayuan ang mga balahibo ko at dalamig ang buong katawan nang makarinig ng mga halinghing at daing ng isang babae. Para siyang nasasaktan na parang hindi naman. Sunod na narinig ko ay mga mura naman at bastos na salita galing pa rin sa babae na ikinainit na ng aking muka. Hindi ako inosente para hindi malaman kung anong ginagawa ng 2 tao na may-ari ng mga sensual na daing at halinghing. Nawala na ang mga halinghing at daing na naririnig ko at napalitan iyon ng mga hagik-hik. Mukhang tapos na sila. Ako naman ay tila itinulos sa kinuupuan at hindi makagalaw. Gusto kong lumabas ng silid pero ayaw gumalaw ng aking katawan. Lalo pang nadagdagan ng kaba sa aking dibdib. Kung kanina'y kinakabahan lang ako dahil makakaharap ko na ang lalaking matagal ko nang hinahangaan. Ngayon naman ay kinakabahan ako dahil sa mga narinig. At hindi ako nagkakamali kung sino ang nagmamay-ari ng lalaking boses. Maya-maya pa'y gumalaw ang isang bookshelves na nasa likuran ng office desk at tila ito pintong bumukas. Lumabas ang isang magandang babae na medyo magulo pa ang mahaba at kulutang buhok. Inaayos niya ang tirante ng blusa niya at ng parda niyang nakalislis pataas. Malaki ang ngiti niya sa labi na tila siya naka-jackpot pero na-freeze ang kanyang ngiti nang makita ako. Tinaasan niya ako ng kilay at tiningnan mula ulo hanggang paa. Hindi ko naman alam kung babatiin ko ba siya o ano. Sa pagkalito ko ay panguwing ngumiti na lang ako. Han, may bisita ka? Malambing na sabi ng babae. Yumuko siya at tila may dinampot sa sahig. Ang bag pala niya. Tila pagalit na sagot naman ng malaking boses ni Ryder na lalo kong ikinakaba. I don't know. Anyway, I have to go home. Just call me anytime if you need me. Bye. Paalam ng babae at taas noong naglakad na tila modelo. Binigyan pa niya ako ng huling tingin at umismid. Umirap ako sa hangin nang makalabas na ang babae sa silid. Who are you? Napapitlag ako sa malaking boses na biglang nagsalita. Tila nalunok ko ang dila nang makita si Ryder na kalalabas lang galing sa likod ng bookshelves. Inaayos niya ang sentron habang salubong ang kilay na nakatingin sa akin.
I said, who are you? Ulit niya sa tanong. Tarantang tumayo naman ako at hindi alam kung anong gagawin. Damn it! Answer me, woman! Mataas na ang boss niya na halos ikatalon ko sa gulat. Ano po sir? Ako po si Lucy. Mag-a-apply po bilang yaya. Nagkakanda-utal-utal na sabi ko sa pagkataranta. Bagya pa ngang nanginginig ang aking boses sa kaba at takot dahil sa madilim niyang mukha. Halos malukot pa ang brown envelope sa higpit ng hawak ko. Tumaas naman ang kilay ni Ryder at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Nailang tuloy ako. Pakiramdam ko ay isa akong mikrobyo na sinusuri niya. Nang maayos na niya ang sentron ay pumunta siya sa desk niya at umupo sa swivel chair. Inilahad niya ang kamay. Tarantang lumapit naman ako at inabot sa kanya ang brown envelope. Kinuha naman niya iyon at pinaupo ako sa visitor's chair na nasa harapan ng desk. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang mga papel na laman. Tinignan niya isa-isa ang mga requirements ko. Sino ang nagrekomenda sa'yo dito? Tanong niya. Si Kamando po. Alerto kong sagot kahit nauutal. Pinipisil-pisil ko ang mga daliri habang titig na titig sa mukha niya. Mas gwapo talaga siya sa malapitan kahit walang kangiti-ngiti. Siguro naiinis siya dahil nastorbo ko sila ng babae niya. Kunot noon tumingin siya sa akin. Agad naman ako nagbaba ng tingin. Nakakahiya. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Kaano-ano mo si Kamando? Kapitbahay po sir. Tumangutango siya at sumandal sa swivel chair at dumikwatro habang tinitingnan pa rin ang mga papel ko. 2 beses pa siyang tumingin sa akin. Maya-maya inilapag niya ang papel sa desk at muling tumingin sa akin. Lalo namang nagwala sa pagtibok ang puso ko. Ang titig niya kasi tila tumatagos hanggang kaluluwa ko at tila rin nababasa niya ang laman ng isip ko. Baka malaman pa niyang matagal ko na siyang crush. Nakakahiyang lalo. Sigurado ka bang gusto mo magtrabaho bilang yaya ng anak ko? Tumuwid ako ng upo at diretsong tumingin sa kanya. Nilabanan ko ang kaba sa dibdib ko. Opo sir, gusto ko po. Ngumisi siya. O baka naman kaya mo gusto magtrabaho bilang yaya ng anak ko dahil sa malaking sweldo? Tumikim ako. Yun naman po diba ang unang dahilan kaya nag-a-apply ng trabaho ang isang tao dahil po sa sweldo? Sagot ko. Tumalim ang tingin niya sa akin. Doon ko lang na-realize na sarkastiko ang pagkakasabi ko. Sorry po sir. Napayuko na lang ako at napakagatlabi. Patay, mukhang hindi yata ako matatanggap. Marunong ka bang mag-alaga ng bata? Wala namang nakalagay dito sa resume mo na may experience ka na sa pagiging yaya. Muli ako nag-angat ng mukha sa kanya. Wala po ako experience sa pagiging yaya sir pero marunong naman po ako mag-alaga ng bata. 7 po ang pamangkin kong maliliit pa. Minsan po naiiwanan sila sa akin. Tumangutango siya at bumuntong hininga. Fine, dahil si Kamando ang nagrekomenda sa iyo, tatanggapin kita. Namilog ang mata ko. Talaga po? Pero, oobserbahan muna kita ng ilang araw. Titingnan ko kung paano mong pakikisamahan ng anak ko. But don't worry, may allowance ka naman pero kapag nagtagal ka na 1 buwan sa pag-aalaga sa anak ko, I'll give you the 20,000 pesos na sweldo. Okay ba sa'yo yun? Sunod-sunod akong tumango. Opo sir, okay na okay po sa akin iyon. Pangako ko po aalagaan ko po ng mabuti ang anak nyo. Nakangiting sabi ko. Ngumisi naman siya. Well, let's see. Dahil tanggap na ako ay sinabi niya sa akin ng mga benefits na makukuha ko kung sakaling magtagal ako. Libre ang pagkain at stay in ako at tuwing linggo naman ay day off ko. Dahil kapag linggo ay siya nag-aalaga sa anak niya. Araw daw niya iyon ng bonding nila mag-ama. Pabor sa akin at tuwing linggo ang day off ko. Makakauwi ako sa amin at makakasama si nanay. Sinabi na rin niya ang mga do's and don't. Mga dapat at hindi ko dapat gawin habang nandito ako sa mansyon. Bawal kong iwan basta-basta ang anak niya at bawal ako magdala dito ng kung sino-sinong bisita.